ano pong naging nasa sa isip nyo pagka binibigay na sa inyo yung script? Paano ba maging isang Nora Honor para doon sa mga nanonood sa ating mga batang artista? Paano po ba naging ganyan kayo kahusay? Ito ba'y inborn na agad? Na instantly pagbigay sa inyo ng first project, talagang wow, ang husay? Or over the years, meron talaga mga kinakailangang gawin para mas maging mahusay pa po kayo sa craft na yan? Naku, hindi po. Hindi ko naman po kinukonsidera yung sarili ko na ganun kagaling. Hindi ho sa pagyayabang. Pero siguro sa naging tama lang po yung mga proyekto na ibinigay sa akin. Kaya nagustuhan ko at nung ginawa ko po ay buong puso ko namang ginampanan kung ano yung role na ibinigay sa akin doon sa proyekto yun. Doon sa script. Kayo po ba, Ate Guy, bata pa lang kayo, talagang gusto nyo na po ba maging artista? Naku, hindi po. Sa totoo lang po ay wala sa isip ko yung pag-aartista. Dahil noong araw po, kung nakita nyo naman po yung mga litrato ko noong araw ng mga fans, eh talagang, tumawa ka. Ba't kaya tumawa ka? Para akong lalaki, napakapayat, maikli yung buhok, talagang, sabi ko nga, parang butiki. Hindi kasi sobrang payat ko talaga. As in, kaya wala, ni sa isip ko, hindi talaga ako makukuha maging artista. Dahil nung panahon po, nung kapanahonan po namin, nila, ay, di ba uso naman po yung mga artista na mapuputi, yung mga mestiza, yung matatangkad. Eh, ako, my team, tapos, hindi lang, ayoko naman ng pandak sabihin. Hindi, maliit lang. Pangit naman pagpandak. Maliit lang po. Kesa doon sa pangkaraniwang maliit, pangkaraniwang laki. Totoo po yun. Kaya hindi ko inisip na maging artista ako at may kukuha sa akin para maging artista. Siguro po, noong sumali kasi po ako sa tawag ng tangalan, nung manalo po ako sa Grand Finals, ay doon po ako nag-umpisa talaga. Ang inisip ko lang po noon ay dahil sa pagka yung mga alas 6 na ng gabi, pagkatapos kumain, kami pong pamilya, bago matulog, nagkakantahan kami. Yung mga kapatid ko po, nanay ko, tatay ko, maganda naman po yung mga boses, kaya lang nagkataon lang po na ako po yung pinakamagandang boses sa kanila. Kaya pinangarap ko po na sana naman dumating ang panahon na makakanta ko kung saan man. Ayun po, at binigyan naman ako ng swerte ng Diyos na maging isang mga awit, kung saan ako sumali sa probinsya, sa mga karatig bayan, nananalo, pag may piyesta, nananalo naman po ako ng first prize. Ang swerte po ang premyo sa akin, 20 pesos. Wow! Yun po. So, yun ang, di ba, malaki na unang araw yun, Grabe, opo. 20 pesos. Ate Gay, nasabi niyo po kanina na wala talaga sa isip niyo noon ng mag-artista. Pero, paano nga po pa kayo nasabi niyo rin na nag-join kayo ng tawag ng tanghalan, pero sino po ang nag-encourage sa inyo to join? Ano ba yan? Kayo na mismo ang gusto niyo na talagang magsumali dyan sa tawag ng tanghalan, or meron po ba kayong kaibigan o yung magulang niyo po ba, mga kapatid niyo ang nag-udyok sa inyo para sumali noon sa tawag ng tanghalan? And as they say, the rest is history kasi doon nagsimula. Wala po, talagang nagsikap po ako na mapasali sa mga amateur singing contest, maski dito po sa tawag ng tangalan. Pumipila po ako para lang makapag-audition, mapili. So nag-audition nga po ako. Noong unang audition ko, natanggap naman po ako at napasali sa tawag ng tangalan, nag-first prize, pero hindi ko pa rin natalo yung dating kampiyon. So pangalawang sali ko po after mga 6 months, sumali uli ako kasi hindi pwedeng mag-audition ka agad. Kailangan mga 6 na buwan bago katanggapin ulit pa sa audition. So, hinintay ko yung 6 na buwan, natanggap uli ako. Doon na po nag-umpisa yun kasi natalo ko na po yung dating kampiyon noon. Kaya, doon ako nakapag-umpisa talaga bilang isang mga awit. Naging artista. Kasi kung hindi ko siguro ko naging mga awit, o hindi nanalo sa tawag ng tanghalan, hindi naman po siguro mapapasok sa pag-artista. Kasi nga sa itsura ko,